hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state. John 12, verse 12:3. Kahit nais ko manawaan nyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpahin si Jesus at nagsasabi na sumpahin si Jesus at walang nagsasabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Corinthians 12:13, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo, Griego, mga Alipin o mga Laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Mga awit 113, mapalad na taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan, nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga na may kapanahunan, at ang kanyang mga dahon na may nalalanta, hindi nalalanta. At ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay magtatagumpay siya. John 17:3, at itong buhay na walang hanggan, na makilala ka na nag-iisang tunay na Diyos. Na makilala ka nila na nag-iisang tunay na Diyos. Diyos na tunay at si Jesucristo ang na iyong sinugo. Job 20:28, at sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay kanunungan, at ang paghihiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Titus 2:11-13, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos at nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, at nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at ang makabundok pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid, banal sa kasapulukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa na sa pagkakakilala sa ating dakilang pagpapakita sa ating dakilang nakaluwalhatian sa dakilang Diyos ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya mag-ingat kayo at kahit mag-ingat kayo sa inyong paglakad, at huwag kayong hindi gaya ng mga mangbang na kahit mag-ingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mangbang
kundi gaya ng mga marurunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang araw ay masasama. Huwag kayong maging hangal. Kaya't huwag kayong maging hangal. Kundi unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano pa ba? 2 Peter 1:5. 2 Peter 1:5-9. Ano yun? At dahil dito. 2 Peter 1:5-9. At dahil dito, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat. At dahil dito, gawin nyo lahat ang inyong makakaya na tustusan ang pananampalataya, ang inyong pananampalataya. Ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay wala sa inyo, ay nasa inyo at dumarami, hindi ito magiging walang hindi kayo magiging walang saysay at magiging walang bunga sa pagkakilala sa Panginoon, sa ating Panginoon Hesus Kristo. Sapagkat kung ang mga bagay, sino mang wala sa mga ito, sa mga bagay na ito ay hindi sa ang mga bagay nito ay bulag at nasa malapit lang ang nakikita at nakalimutan na niya na siya ay dilinis na sa dati niyang mula sa dati niyang kasalanan. Amen. Okay. Hello. Narinig niyo po ako? Sige. Ayan na. So, thank you po kay Tito Bong sa pag-recite sa mga memory verses natin. So, sige po. Good afternoon. So, tayo po ay open na ng ating mga camera. Tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. So, by the way po, next week, medyo marami pong magbabago pagdating po sa schedule natin. Bale, next week po, di ba, sabi ko po, 3 times a week po yung ating Bible study. Magiging MWF siya, no? Pero habang nag-aaral po kasi ako, meron po ako mga bagay-bagay na na-realize, mga bagay-bagay na timbang ko din po talaga. So, pero bago yon, tatanungin ko po muna kayo. So, kumusta naman po yung araw-araw natin na Bible study? Ano po yung nagiging nagiging effect po nun sa bawat isa? Siguro nakakatulong naman, na I think magandang tulong naman siya. Pero ito, maging honest lang po tayo, although naka-live tayo ngayon, no. Kasi meron na po kasi akong na-realize din, kumbaga parang may mga bagay na pwede tayong i-live, may mga bagay din na maaring mas okay na hindi. So parang may mga ganun po akong mga realizations and evaluations, no. But anyway, so nakakapag-aral po ba kayo na bago po tayo mag-Bible study? Or may mga time naman na hindi nakakapag-aral, no? Pero kung tatanungin po natin, ano po yung mas marami? Mas marami po bang hindi nakapag-aral na tapos sumasali? Or mas marami yung nakapag-aral naman bago sumali? So parang honest answer. Ano po yung mas marami? Hindi nakapag-aral or yung nakapag-aral? Bago sumali po sa Bible study natin. Ganun na lang po kayo, 1 or 2. Yung 1 po,
mas marami po yung aral. Nakakapag-aral bago pumasok sa Bible study. Yung 2, mas marami yung mga araw na hindi nakapag-aral bago pumasok ng Bible study. So, 1 or 2? Okay, may 2, may 2, may 1, may 1. Kayo po dyan, Tita Susan. Nag-pause ata sila, Tita Susan. Sige, hintayin lang po natin sila, no? Okay, so may time talaga na may mga hindi nakapag-aral, no? And then may nakapag-aral naman. Okay, pangalawa po, sa mga hindi po, wala pa kasi sila, Tita Susan. Sige, tatanungin ko na lang sila ulit. Sa mga hindi po nakakasali, for example, may time na hindi po kayo nakakasali, nire-review nyo po ba yung Bible study natin o hindi? Okay, may nagre-review. Si Yana. Kasi si Yana parang ano. Hindi. Opo. Two rin sila, Arshan. Nare-review ba? May mga nagre-review, merong hindi. Okay, so tabla-tabla lang, no? Okay, sige po. So, ganito po yung parang evaluation ko. Okay, ito pa po pala. Natututo po ba kayo paano mag-aral? I mean, nalalaman nyo po ba paano mag-aral? May natutunan po ba kayo paano mag-aral? Yung paraan po ng pag-aaral? Or parang ang nangyayari po is, yun, yung normal, na kumbaga magbabasa ka lang, then tatry mo na intindihin. Or meron naman po kayong mga natutunan na paraan sa pag-aaral? Sige po. Meron. Yung kanyari, yung pag-aaral natin, yung mga ginagawa mo na pagpapaliwanag, tumutugma naman din minsan doon sa pinag-aaralan namin. So, kanyari, may nakikita rin namin doon sa ano. Kaya, pero hindi lahat, kumbaga, May minimal part lang. na. May part talaga na mas marami talaga yung mo kaysa sa amin. Kasi nga, yung pa nga, naghahanap pa talaga kami. Gusto pa rin namin malaman kung paano pa ang gagawin. Pero may mga pagkakataon na natetsyempuhan na tumatama doon sa sinasabi mo. Yung pinag-aaralan mo na pinag-aaralan din natin. Nababasa nyo rin, kumbaga. Nababasa din. Sige po, sa iba po. Ako, sa mga komentary. So yung commentary, no? Kasi yun nga, nakikita nyo din naman, commentary din namin tinitingnan. Okay, thank you po. Sa iba naman, sa ladies. Commentary din. Commentary, Sa iba, commentary din. Kaya Tita Susan. Hindi. Bible app. Ano po, yung nag-aaral naman po, pero minsan po, hindi po kaano talaga doon. Kaya minsan pagka nag-join na po ako sa Bible study natin, yung mga sinasabi niyo po, mayroon naman pong nakukuha doon sa pinag-aaralan ko, pero mayroon naman hindi. Yun po. May gano'n naman pero talaga. minsan po, nakakapag-aral po. Opo. Sige po, no. Okay, so I think maganda naman yung nagiging resulta niya. Pero ayun nga po, may mga nare-realize po kasi ako and napapag-aralan din yung may mga bagay po na dapat talagang ayusin din po ba. And then so, nasanay po kasi ako sa Bible study na kung saan, yun nga, yung normal na Bible study din na dating ginagawa namin, parang ganun din kasi nadadala ko, no. Pero as time goes by, sa pag-aaral ko din po, nare-realize ko na kumbaga, yung Bible study po na ginagawa natin, iba po kasi yun sa Bible study, iba din po yung parang nagtuturo, yung teaching and preaching lang. So, kumbaga nangyayari kasi sa atin, more on teaching. Kumbaga nagtuturo kasi 'di ba mapapansin niyo po sa Bible study natin, parang
ako halos nagsasalita and taga-tanggap na lang kayo, nakikinig lang kayo, which is okay naman yun, hindi naman yun no? Pero ang hangarin kasi ng Bible study, sa salita po ng Bible study, inaaral natin yung Bible. Hindi siya yung nakikinig lang tayo. No? So, and then yun, may mga na-realize din ako na, kumbaga, di ba, kung titingnan nyo po sa normal na, sa secular na organization, for example, sa trabaho, may oras ng trabaho, bawal mag-cellphone, bawal talaga ng ibang bagay, no? Focus ka dapat sa trabaho. Sa school, di ba, yung mga estudyante, natatakot kayo kapag nakita kayo ng teacher nyo na gumagamit kayo ng cellphone or may iba kayong ginagawa or nakikipag-chismisan kayo or may iba kayong ginagawa. Kumbaga, nararapat lang. For example, sa school, gamitin ko lang sa school. Pag oras ng, sabihin natin, English subject, from 7:30 to 9 a.m., ang gagawin mo lang from 7:30 to 9 a.m., focus ka dun sa pag-aaral mo. Focus ka dun sa pakikinig sa teacher mo. Focus ka sa pag-participate doon sa teacher mo. So, di ba, ganun po yung normal. Even sa trabaho, pag sinabi natin trabaho mo 8 sa umaga, 7:30 to 11:30, wala kang ibang gagawin kundi magtatrabaho ka lang. Pag may ginawa kang ibang bagay, hindi ka pwede. May consequences. 'Di ba po? Ganun po yung no. So, parang ang ginagawa kasi natin yung disciplined and yung talaga, yung ano bang tawag dito? Yung ginagawa natin hindi siya bagay na okay, ganito na lang. 'Di ba minsan kapag sa school, for example, sa school, nagagawa mo na hindi ka gumamit ng cellphone during the class kasi alam mong bawal, alam mong magagalit si teacher, alam mong hindi ka makakapag-concentrate sa pag-aaral. Pero bakit sa pag-aaral ng, for example, sa Bible study, bakit nagagawa natin na habang nagba-Bible study may iba tayong ginagawa? Habang nagba-Bible study, nakatutok tayo sa ibang bagay. Nagigets niyo po ba? Yung pinupunto ko po. In which, siya, kumbaga, hindi siya nararapat kasi we are studying the Word of God. Kung sa school nga, science, mathematics, binibigay natin yung focus natin sa ganung bagay. Bakit sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nagagawa natin siyang laro-laruin lang. Nagagawa natin siyang, alam niyo yon yung, sige, gagawin ko muna to habang nagba-Bible study kasi kailangan ko, yun lang po, yung parang point out ko po na in which sa pag-aaral ko, na-realize ko na hindi ganoon dapat yung pag-aano natin, no? Yung tawag dito. Hindi dapat ganun yung binibigay natin na actions towards yung pag nag-aaral tayo ng salita. Even sa personal nyo po na pag-aaral, for example, nag-devotion kayo, no? Okay ba na habang nagde-devotion ka, kumbaga, for example, hindi ka nakafocus or nagchat-chat ka or ano ba ang ibang pwedeng gawin kapag nag-aaral ng salita? 'Di ba? Ang ginagawa natin kapag nag-aaral tayo ng salita, binibigay natin yung focus. Even we pray, 'di ba? Nagpi-pray tayo na bigyan tayo ng kaunawaan, ng karunungan ng Diyos na maintindihan yung salita niya. Kumbaga, pumapasok tayo parang ganito na lang, imagine niyo, parang pumapasok tayo sa isang dimension wherein tayo at ang Panginoon, we communicate, we listen to God. Naintindihan niyo po 'yun. At kahit po sa Lord's Day natin, 'di ba? Binigyan na natin diin na niyo na yung mga cellphone niyo, huwag na kayo maingay, instead na mag-usap-usap, instead na mag-scroll sa Facebook habang naghihintay sa pag-start ng Lord's Day service. Mag-pray kayo, meditate on the word, so dapat ganun ginagawa nyo kasi we are kumbaga we recognize that tayo ay sumasamba sa Panginoon. So yun po 'di ba ang nangyayari. So there are things na kailangan po talaga nating ayusin, no. So ayun po, naiisip ko lang ito, hindi pa naman final to, pero sasabihin ko po sa inyo na may possibility po na yung Bible study natin is gawin na lang pong isang beses na lang sa isang linggo. So, iniisip ko pa po pero I think ito yung mas maganda na gawin. Gagawin na lang po nating isang beses sa isang linggo
And then yung isang beses po na yun na isang linggo, ano po tayo nun? Kumbaga, face-to-face talaga tayo. And then, sa online, syempre, wala kami magagawa. Online kayo sasali. Pero ano talaga, you give your focus, wala kayong ibang gagawin. Sa time na yon, we study together. Ganun po ang ano ko po, no. And then yung mga taga-Kabkaben, meron tayong mga tables doon sa taas. Re-require ko talaga na yung bawat isa, even sa online, na ayusin nyo yung ano nyo. For example, yan, sila daddy, nakaganyan kayo. Yan, goods yan, okay yan. Tapos, ilagay nyo yung Bible nyo, and then yung ballpen nyo, and notebook nyo, to take note sa mga pinag-aaralan. Kumbaga, ano talaga siya? Study talaga siya. We study the Bible. Okay? So, since once a week na lang siya, siguro, bibigyan natin ng 1.5 to 2 hours. Medyo i-extend lang tayo konti, no? So, most probable na time is sa gabi po siya. Yon, sa gabi para makakasali yung lahat. Pero once a week na lang siya. Tapos, yon, para sa mga taga-Kabkaben, since gabi siya, nag-iisip ako na mag-provide ng parang snacks, no, habang ano. So, kasi, syempre, mahirap. Baka yung iba hindi pa nakapag-dinner. So, at least meron tayong kinakain. Ayun lang, mga bagay lang yun na ano. Pero ang aim ko po, bakit ganun nangyayari? Kasi tuturuan ko po talaga yung bawat isa paano mag-aral ng salita. Kumbaga, sa Bible study, hindi siya yung turo na lang. Alam niyo yun? Yung bawat isa sa atin, gagawin natin yung proseso ng pag-aaral. Naintindihan niyo po yun? Para maturuan kayo paano ginagawa yung pag-aaral. Hindi siya yung ganito. For example, yan, nakahintay na lang tayo na ano yung ibig sabihin nito, ano yung interpretation nitong verse. Hindi na po ganon. Kumbaga, we participate, bawat isa sa atin. So, yun po yung naisip ko. So far, nagigets nyo po ba? Any comment, no? Or baka meron kayong parang suggestion or meron kayong ano? So far, nagigets nyo naman po. Okay? Sa akin, maganda siguro sa akin ganyan. Tama. Kasi, doon makikita natin yung biro mo ang haba nung isang linggo na yan, isang beses lang. Siguro, talagang makikita natin talaga na kapag-aral talaga tayo. Kung susundin talaga natin. Kasi kung yung araw-araw kasi, ito yung nangyayari sa atin sa araw-araw kasi, kumbaga darating lang yung bukas o mamaya doon ka lang mag-aaral o minsan hindi ka pa makapag-aral kasi hinahabol mo, ganun-ganun. Pero ito, malaking pagkakataon to sa atin. Maganda tong pagkakataon na sa isang linggo siguro para sa akin, mapopokus tayo doon sa ano na yun. O mas maganda na, kunyari, si Aimee, kami dalawa, pwede kami mag-aral na dalawa doon sa ano na yun, para, yun, si nanay, kung ano lang, para pagdating doon sa araw na yun, talaga na nakapokus na kami. Para sa akin, maganda yung isang araw. Apo. Okay. Yan po, no? So, yun, okay po yun. Kaya naman, Dad. Diba, ang araw-araw natin lumalabas 5 hours. Yung isang araw na gagawin 2 hours lang. Apo. Diba? Hindi kaya mas lalo tayong tamarin, ano ba? Sa akin, mas okay. Kasi yung araw-araw. Sa akin, mas okay yung everyday. Kasi, Kung, kung higpitan na lang, araw-araw na kailangan talaga mag-ano. Sige po. Nanay, ikaw na. Parang may sasabi po si Lola. Nanay. Ako kasi gusto ko araw-araw. Kasi para yung hindi ko makalimutan, yung magdagdagan yung mga kinanalaman ko. Ganun. Kasi araw-araw. Kasi doon sa 1 week lang, sa isang beses lang. Apo. Araw-araw maganda talaga.
Pag dalawang araw kaya. Sige po. Okay. Thank you po no sa opinion. Kayo naman, kayo, Yana, Jamie. Nawala po sila Tita Susan. No? Sige, si Yana muna kasi nakausap ko naman si Jamie. Narinig po ako. Yes. Ganda nga yan, online selling. Magkano yung damit dyan sa likod? Sige. No. Siguro po mas, kung titimbangin, mas okay yung araw-araw. Lalo na po sa mga online. Ayun. Kasi, parang time na yun na magkakasama yung magkakapatid. Tapos, di ba mahalaga din talaga sa pag-aaral na naririnig mo yung mga thoughts ng kapatid sa pinag-aralan nila. Ganun. Ayun. So, maganda yung araw-araw. Okay. Sige na. Thank you, Yana. Sige po, Tito Bong. Kasi nga sa akin kasi ang kino-comment lang natin doon, sabi mo nga yung hindi tayo nagiging focus doon sa sa pag ng salita ng Diyos. Kaya nga, di ba sabi mo, magbibigay ka lang ng isang araw para makita natin yung maging focus tayo doon. Marami tayong panahon para mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi katulad na, yung araw-araw nga naman na, kumbaga, yun, nakikita naman natin, nagkakaroon din man ng development kahit araw-araw. Pero, yun ang nila, mas. Pero sa akin, para sa akin lang. Apo. Na-gets ko po yung sa ni Tito Bong, no? Sige, okay lang po. May sasabihin din naman ako eh. Sige, Jamie, ikaw. Kahit ano sa akin. Okay, walang problema to, no? Okay, sige po. So actually, naisip ko na rin yan. Meron talaga magsasabi na mas okay yung araw-araw. Kasi nga, kumbaga, na-encourage sila, no? Meron din namang mas okay yung once a week kasi kumbaga mapupush talaga na mag-aral and then makakapag-concentrate, kumbaga hindi madalian, lalong-lalo na busy talaga tayo sa mga buhay-buhay. Kumbaga medyo konti talaga yung preparation, no, kapag ka na, sasalang na sa Bible study. Meron namang iba, siguro sa sitwasyon nila sa buhay nila, nakakapagbigay naman sila ng enough na time, sapat na oras para makapag-aral, and then pagdating ng Bible study, okay sila, no? May ganun, no? Naano ko na rin po yan, naisip ko na rin po. Ay, sige yan, bumalik na sila Arshan, no? Tsaka so sa inyo po, Arshan, tsaka Tita Susan, bali, kung kayo po, ano bang mas okay siguro sa inyo? Araw-araw po o yung once a week? Relax. Mas gusto ko pong araw-araw. Wala na naman yata tayo. Okay po. Sige. Okay. Araw-araw daw kay Tita Susan. Sa'yo, Arshan? Sa akin po, nga ba yun, araw-araw, pero yung sa oras po kasi, parang doon po ako medyo nahihirapan kasi yung oras po ng trabaho ko. Ayun. Oo. Opo. Sa ganung oras talaga lumalapag, no? Oo. Kaya madalas off-cam kasi doon po talaga yung mga trabahador po, doon sila oras na walang ginagawa, kaya doon sila oras na papagawa po sa akin. Kaya ganyan. I see. Okay. Ayan, so actually, wala naman talagang masama, no, sa araw-araw. Maganda naman siya. And then, kaya lang kasi yung concern ko po talaga, ma-develop talaga sa atin yung seriousness ba, yung sa pag-aaral po talaga. Kumbaga kasi, okay, wala namang problema sa akin. Kaya lang, alam niyo po yun, parang desire ko din na sa Bible study, nakita mo talaga na nag-aral at nag-aaral yung bawat isa. And lahat tayo, magtutulungan tayo na unawain po yung libro na atin pong binabasa, no? So, actually, ganito po yun. Sensya, hindi ko po nasabi. Naisip ko po na once a week yung Bible study, tapos gabi, tapos 2 hours. Pero araw-araw po, di ba sabi ko po magkakaroon ng podcast?
Kumbaga may araw-araw po na magla-live, kumbaga siya. Ako pala, no? So, sa podcast po na yon, ano lang siya, very short lang siya, mga 2 to 3 minutes lang po yung podcast. Pero, 3 beses siya sa isang araw. Sa umaga, tanghali, at gabi. Tapos, ganito po yung gagawin. Yung sa podcast po na yon, meron po kasing prayer item, and meron po kasing question. So, naisip ko po na sa halip na pumunta kayo ng Bible study na hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nakapag-aral, sa Bible study, so parang nangyayari, nakikinig lang kayo. So, why not? Okay, gawin natin na ganun yung sitwasyon. Pero, sa podcast, 2 to 3 minutes lang, papakinggan nyo yun, and then, sa pinakinggan nyo, may prayer item, so makakapag-pray kayo pagkatapos nyo makinig, kasi may guide na eh. Tapos may tanong po na parang magdadagdag siya ng evaluation para pagbulay-bulayan po natin. Pero short lang din siya. So mangyayari po, pagkatapos po ng podcast, i-require ko po yung yung formal na kasama sa His Community Church. Magsisend kayo ng message patungkol doon sa sagot niyo po, doon sa tanong. At parang pagbubulay-bulayan. Parang ganon. So, ibig sabihin, sa umaga, may 3 minutes kayo na, bibigay nyo lang, 3 to 4 minutes, may kinig kayo doon. Tapos, magpipray kayo kasi may prayer item eh. Tapos, yun, meron lang short na question na anuhin nyo, sasagutin nyo. So, ibig sabihin na mangyayari, kahit sa 10 to 20 minutes, nakapag-meditate kayo ng kahit, alam niyo yun, nakapagbulay-bulay kayo ng salita, and then, maganda kasi yon, may paalala talaga siya. Naintindihan niyo po? Kahit na hindi tayo araw-araw nagkikita, meron pa ring paalala sa bawat isa, sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Iyon po yung gagawin kong, doon sa, kasi hindi na tayo mag-meet araw-araw eh. So, kahit na ganon, mapapaalalahanan kayo. Parang ganon po. Sige po, parang may sila, Tita Susan. Ay, tanong ko lang po kung, Tagalog po ba yun? Yes, Tagalog. Tagalog po, Tagalog. Bakit hindi na lang po, mo po yung, yun? Podcast? Podcast po. Opo. Tapos araw-araw pa rin po tayo mag-Bible. Okay lang po yung ipasok din po yun. Yung kasi yung... Okay. Sige po, Tita Susan. Kaya ako po ginawa yun kasi yung Bible study, talaga siya, yung aaral talaga tayo, mag-aaral together. Ganun po talaga yung gusto kong mangyari sa Bible study. Hindi siya yung mangyayari po kasi sa podcast, yun yung nangyayari sa atin araw-araw eh. Nagigets niyo po? Yung makikinig lang kayo, tapos may tatanong ako, sagot kayo. Parang ganun lang din ang mangyayari. So, niisip ko, hindi na de-develop po yung kaalaman nyo sa paano mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya ang gagawin ko, ang gusto ko, once a week na lang Bible study, pero focus tayo, tapos may kita nyo po doon paano inaaral yung salita. Kumbaga magiging estudyante talaga tayo, 1 beses sa 1 linggo. So, yung podcast naman, yun yung parang, yun nga, for example, di ba, sa araw-araw na nag-Bible study tayo, may word na babasahin, i-explain ko, tapos may kinig lang kayo, tapos minsan may tanong lang ako. Parang ganun lang yung mangyayari sa podcast. Kasi ganun yung nangyayari sa araw-araw eh. Kaya lang, yun nga, hindi po kayo nade-develop sa pag-study ng Bible. Kasi hindi tayo focus eh. Tapos pagdating ng, dapat nga Bible study ang tawag, di ba? Pagdating ng Bible study, wala rin naman tayong, alam niyo yun, hindi tayo ready. Hindi natin binasa yung text. Hindi pa rin tayo hindi tayo makakasabay sa pag-aaral. Wala pa rin. Kumbaga parang lang tayo nakinig lang, okay, tapos na. Ganun ang nangyayari kasi sa atin. Yun yung evaluation ko kasi sa araw-araw natin na sige, na-gets niyo po ba? Comment po. Sige, Dad. Bali yung sa Sunday, yun na yun. Hindi, iba pa po yun. Iba pa yan. Iba pa po yun, Dad. Oo. Iba yung Sunday na yun. Opo, iba pa yung Sunday. Yung Sunday school naman,
ginawa siyang Sunday school kasi mga ano siya, mga iba't ibang topics na related doon sa, siyempre sa Bible. Pero yung Bible study talaga na isang beses sa isang linggo, yung aaralin talaga natin yung book by book talaga ng Bible. Hindi tayo gagamit ng, 'di ba, yung Sunday school natin gumagamit tayo ng parang although mga verses, pero ano na siya, kumbaga inano na siya ba? Inayos na, parang ganun. Pero yung Bible study, we study the Bible talaga. Ganun po. Okay lang po? Estudyante talaga tayo. Kumbaga, kailangan nyo talaga magdala ng libro, ng Bible, ng notebook, tsaka ng ballpen. Tapos, bago kayo pumasok, kasi isang linggo na lang, di ba? Maghahanda talaga kayo. Kumbaga, yung 6 na araw, actually, 7 araw na lilipas, aaralin nyo din talaga yung aaralin natin. Para pagdating sa room, pagdating sa Bible study, doon na tayo magdi-discuss. Lahat tayo, ano yung verses na bakit mo nasabi yan. Hindi yung parang, di ba, nangyari kasi sa atin ngayon, nagsishare tayo ng idea, pero minsan hindi siya base sa tamang pag-aaral ng Bible. Kumbaga minsan, parang opinion lang natin bang lumalabas. Di ba? Hindi siya exegesis na pag-aaral. So, yun yung gusto kong ma-develop sa atin, na inaaral natin yung Bible na sa tamang paraan. And ang maganda doon, matuturo nyo siya sa susunod na mga darating na kasama. Yun na yung ma-develop sa kanila. Ganito pala mag-aaral ng Bible. Para pag sa personal na pag-aaral, alam nyo na yung gagawin. Hindi na po mahirap. Ayan pala si Kuya eh. So, ganun po. Tol, yung podcast, basan mo i-stream? Sa Facebook. Tapos, yung mga sagot sa comment section, gano'n. Hindi. Personal message sa ano. Hindi comment. Pero walang comment section yung ano. Meron. Pero short lang siya, Tol. Hindi siya yung tulad ng podcast na, ano pong tanong nyo. Kumbaga, more on informational siya. Parang ganun. Copy. Ganun lang. Pero maganda po siya actually kasi hinahanda ko na po yung topics. Ang ganda po talaga. Kahit short reminder lang. Napakaganda nung ano. Makakapag-encourage talaga siya and magbubulay-bulay talaga tayo. Ganun po ang mangyayari. Okay po? Sige lang, ano ko pa po sa Sunday, sa darating na linggo, no? Ganun po yung mangyayari. And then, hindi pa natin alam kung kailan yung sinasabi nating Bible study. Pero iniisip ko, hindi siya fixed na araw. Pero maganda fix kasi, no? Dapat magkaroon talaga ng fix. So, ihintayin pa natin yung schedule ng iba nating mga kapatid para lahat makasama. So, ayun po so far, no? Okay na. Sige po. Yung sa Super Tatay. Ayan. Bakit? Ewan ko. Hindi. Actually, ganito po. Hindi ko alam kung nag-ICGS ako. Hindi ko po masyadong sige na, naintindihan po natin. Sige po, Tito Bong. Para sa akin, super nanay tatay, maganda naman kasi natututo tayo. Kaya lang may mga pagkakataon na yung pangangapa ba, yun. Minsan nararamdaman ko rin, alam ko kay Bradges. Yun. Minsan talaga may nasasabi kami na hindi minsan. Ako talagang may nasasabi ako minsan na minsan sa sarili ko lang hindi doon sa ano. Kaya nga napaka-importante talaga yung yung pag-aaral. Hindi ko pa masasabi para sa akin nanay tatay. Para sa akin kung ako nagtuturo kasi minsan binibigyan mo ako ng pagkakataon na magturo ni Badges. Talaga kulang para sa akin. Hindi ko pa talaga. Apo. Sige, Dad. Siguro, di ba, ito nga, mag-Bible study tayo ng 2 hours. Baka for 4 sessions sa 1 month.
Baka yun, matuto na kami. Kasi mag-aano na tayo, no? Actually po, iniisip ko po talaga na kino-consider ko rin po kasi sila Tatay Doy, yung iba pong mga tatay na hindi nakasali, nanay. Kumbaga, mapapagpatuloy natin yung Bible study ng nanay tatay. Kaya lang, baka mag-change po ng time or day. Kasi gusto ko na po talaga isama sila Tatay Doy. Gusto ko po talaga na ma-expose din sila. So, sige, ganito na lang po. Pause muna natin, no? Wala muna kayo mamaya, no? And then, ngayong linggo, nandyan man sila Tatay Doy. Bigyan natin ng time na mag-usap-usap kayo. So, para makapag-gano kayo ng time na makakasama sila. Po. Tapos pwede naman, I think, hapon kasi si Tita Susan, di ba, nakakasali nga siya everyday 4:30 eh. So, pwedeng mga ganong oras. And then sila Tatay Doy, mas makakasama din sila ng ganong oras kasi maaga pa. Malayo kasi sila sa may... Doon po kasi sila. So, malaki yung chance na ano po. And kasi isang beses na tayo mag-Bible study, so maraming oras, maraming araw na pwede. Tapos actually din naman, dito naman sa mga bata, nag-iisip din po ako ng isang session din sa amin. Yung mga unmarried pa ba, no? And then, session siya, pero yung pag-aaralan na, hindi na siya yung Bible study na normal, pero topical na siya. Topic. Ingat kayo, tol, dad. So, hindi na siya, topic na siya. For example, mga social issues, mga gender, something. Yun yung iniisip ko na time na pag-aaralan namin. Sa mga tatay naman, yun, maghahanap din po ako ng, topics na pwede nyo pong mapag-aralan as parents. So, hintay-hintay lang po kayo. Nangangapa pa din po ako kasi dami ko po talagang dapat aralin, basahin, even nakikinig din ako sa iba pang mga churches na reformed kasi para matuto kung paano nila sinasagawa yung mga bagay na yon. Meron nga silang Bible study na babae lang, may Bible study din na lalaki. Yun, desire ko rin na magkaroon na tayo ng ganun. Kasi konti pa lang tayo, no? Pero alam niyo yun kasi iba yung usapan ng babae-babae sa lalaki-lalaki. Yun yung time na makakapag-open si ganito, ganyan. And then matulungan kung paano yun. So, pero ano pa yan, handaan pa natin. Pero sa ngayon, yun lang po muna yung parang mga changes na pwedeng mangyari. Oo. So, magbigay lang po tayo ng 2 hours, no, isang beses sa isang linggo. Sa Sunday, pag-usapan natin. Mag-Bible study muna tayo ngayon. Kasi, no, maganda kasi yung topic. Bibilisan na lang natin. So, for your concern, sa sa linggo na lang. Okay? Sige po. So, start na tayo. So, magandang hapon sa lahat. And, parang naging meeting lang to, no? Pero anyway, magpapatuloy po tayo sa John chapter 3. And, tayo po'y manalangin muna. Let's pray. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na pagsasaayos mo, even sa may mga gawain, kung paano ito itatama, kung paano ito magbibigay ng malaking tulong sa bawat isa, na makilala ka palalo, maintindihan ng iyong pag-ibig, at lumago sa pananampalataya ang bawat isa, at kami ay masanay sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa aming patuloy na pag-aaral, patuloy mo kaming bigyan ng karunungan at kaunawaan sa pamagitan ng Espiritu Santo na siyang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun nga po, no, kahapon nag-review po tayo at nag-focus po tayo sa John 3:16 actually kahapon. And yung finocus po natin doon is yung salitang ang sanlibutan. Now, hindi ko to nasabi kahapon, idadagdag ko lang po para mas maintindihan natin yung salitang sanlibutan. Yun po ay hindi po hindi po yun qualitative na word, but quanti. Mali. Hindi siya quantitative, but qualitative po siya. Ano ibig sabihin mo, Rael, ng quantitative? Pag sinabi natin quantitative, hindi quantity ba, number. Yung sanlibutan po doon, hindi siya patungkol sa quantity, ibig sabihin hindi siya patungkol sa number. So, hindi siya patungkol sa bilang, so hindi siya patungkol sa lahat ng tao. Kaya hindi po siya lahat ng tao. Kasi hindi quantitative yung word na yon. Okay? But quality. Quality ba? No? Quality. Ibig sabihin, ano yung kalagayan?
ng world. And then, yun nga po, kahapon nasabi natin na yung sanlibutan, ang sinabi doon na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ang sinasabi doon, ang pinapakita doon, ano yung quality ng sanlibutan? Ano yung kalagayan ng sanlibutan? In which, ang sanlibutan po ay puno ng kadiliman, kasamaan, kasalanan. Yun po yung binabanggit dun sa John 3:16. Inibig ng Diyos ang taong makasalanan, ang mga taong makasalanan. Okay? Naintindihan niyo po? And then yung John 3:16, yun ay pag-describe ng pag-ibig na specific po patungkol sa kung paano niya, pag-ibig na ipinakita niya specifically patungkol po sa pagliligtas. Okay? Kasi, again, marami pong salitang love eh. Kaya nga po, di ba, sa John 3, yan, John 3 verse 35. Anong sinabi ng 35? The Father loves the Son. Okay, nandun na naman yung salitang love, pag-ibig. Di ba, verse 35? Tingnan niyo po yung verse 35 ninyo. Ano sabi dyan sa verse 35? Di ba sabi, minamahal ng Ama ang anak. And then John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, pero yung sa verse 35, yung binabanggit na mahal, minamahal ng Ama ang anak, is hindi to patungkol sa kumbaga iba yung expression ng love na binanggit sa 35 sa 16. Naiintindihan niyo po? Actually, ang 35 po kasi, yung sinabi dyan, actually, didiscuss natin yan mamaya. Mamaya ko na lang sasabihin. Pero again, ulitin ko po. Yung love na sa verse 16, patungkol po yun specific po yun sa pagliligtas. Kaya nga sinabi, sapagkat gayon na lang pag-ibig ng Diyos, na ibinigay niyang kanyang tanging anak. Anong ibig sabihin ba ng binigay niyang kanyang tanging anak? Patungkol yun sa kaligtasan. So yun yung specific na sinasabi sa love. Sa 16. Okay? Kaya po, kung sasabihin natin na yung sanlibutan is patungkol sa lahat ng tao, so dapat ligtas ang lahat ng tao kasi yung John 3:16, yun nga, patungkol yun sa pagliligtas. Pero malinaw po na yung kasunod na verse 17, di ba anong sinabi sa verse 17? Yung mga naniwala, yun ang may buhay na walang hanggan. Yung mga hindi, sila hinatulan na. So hindi contradicting na siya. Di ba? Kung sasabihin natin ng sanlibutan ay patungkol sa lahat ng tao, quantitative, number. Pero kung ang sanlibutan is patungkol sa quality, yung estado ng sanlibutan, which is yun nga, makasalanan, so tama siya sa verse 17, yung pagkasunod ng verse 17, na kung sino man ang maniwala, maliligtas. Kung sino ang hindi kayo ligtas. Naintindihan niyo po yan? Alright? So, yun po, no? Again, ito, padagdag sa verse 16, yung sanlibutan, hindi po siya quantity. Hindi po siya bilang. Hindi siya lahat. Okay? Hindi siya about sa bilang. Yun nga, yung lahat. But yung sanlibutan dito, quality. Ano yung estado? Ano yung mundo? Which is, ang mundo po ay makasalanan, ang mundo po ay rebelde, ang mundo po ay kaaway ng Diyos. Yun yung inibig ng Diyos. Di ba? Na niligtas niya kasi nga yung sanlibutan nga makasalanan. Niligtas niya yung makasalanan kasi kailangan nila ng pagliligtas. Okay? And mahalaga po na maintindihan natin yan kasi next week, God willing, magsisimula na tayo sa gospel sharing. So dapat matama talaga natin, lalo na yung mga verses na ginagamit sa Bible sharing. Di po ba? Okay, napatuloy po tayo sa verse. Bilisan lang natin kasi we only have 10 minutes. Okay. Kasi review na lang din po to, so okay lang, no? So, patuloy tayo sa 33 na lang po, no? 32 pala. Sabi po dyan sa verse 32, nagpatotoo siya ng kanyang nakita at narinig, ngunit walang taong tumanggap ng kanyang patotoo. Okay? Yan po yung sinabi dyan, no? Nagpatotoo siya ng kanyang nakita at narinig. Pero alam niyo po ba, kanina habang nagbabasa po ako, yun din po ang sinabi ng Panginoong Hesus patungkol sa Espiritu Santo. Nung pinangako po ng Panginoong Hesus na sa mga alagad na ipapadala niya ang Espiritu Santo sa kanila sa pagbumalik na siya sa langit. Alam niyo po ano pong sinabi ng Panginoong Hesus? Nandito yung verse na yun eh.
binasa ko kasi to yung freebie doon sa conference. Nakita ko kanina. Tinry kong basahin. So, ayun, medyo nade-develop na rin po yung pagbabasa ko. Hindi po talaga mahilig magbasa, pero ayun, no. Anyway, sa John 16, tingnan niyo po yung John chapter 16. Tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoong Hesus patungkol sa Espiritu Santo. John chapter 16, verse, anong verse ba to? Mga 8 ata or 9? Hindi. Verse 13. Ayan po, sa verse 13. Nandiyan na kayo? John 16:13. Tingnan niyo yung sabi niya, no? Subalit kapag dumating na ang Espiritu Santo ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. You see? Iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapayag sa inyo mga bagay na darating. Okay? And in verse 14, lulawalatian niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo ipapahayag sa, At sa inyo ipapahayag niya. And ano pong meron sa Panginoong Hesus? Ano po ang meron? Di ba sabi niya sa 14, sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin? Ano bang meron sa kanya? Verse 15, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na kanyang tatanggapin ang sa akin at isa inyo'y ipahahayag. Naka-follow po kayo? Saan ibig sabihin nun? May kita nyo dito naman yung pagka-Diyos ng Espiritu Santo. You see? Di ba? Balik tayo sa John 3:32. Di ba? Kanyang nakita, nagpatotoo siya ng kanyang nakita at narinig. So, ganun din po yung sinabi niya patungkol sa Espiritu Santo, no? So, na-amaze lang po ako na i-share yan sa inyo na the Holy Spirit is God. Okay? Diyos po ang Espiritu Santo. Okay? So, bago po magpatuloy, merong sinabi dyan, ngunit walang taong tumanggap ng kanyang patotoo. So, ito pong walang tao, hindi po ito patungkol na zero. But, ito pong salitang walang taong tumanggap sa kanya, ibig sabihin po nan, kakaunti lang talaga ang tumanggap. Hindi po yan patungkol sa wala, okay? But kakaunti lang ang tumanggap. Okay? Na-gets niyo po ba? Baka kasi isipin niyo wala talaga eh. Kasi kung wala talaga, hindi tayo tumanggap. Tumanggap man tayo. Meron pero kakaunti. Okay? Ganun po. So patuloy tayo sa verse 33. No? Tingnan niyo yung verse 33. Ang tumanggap ng kanyang patotoo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. So bakit po? Bakit po sinabi na kapag tinanggap mo ang patotoo ng Panginoong Hesus, pinapatunayan mo din na ang Diyos ay totoo? Or nagpapatunay yun na ang Diyos ay totoo? Sino po nakaalala? Ano po yung dahilan? Okay. Kasi po, sinabi po dyan na ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. Kasi po, ibig sabihin po nun, totoo po yung mga sinabi at pinangako ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng mga propeta doon po sa Old Testament. So kapag ang isang tao ay naniwala sa Panginoong Hesus, sa patotoo ng Panginoong Hesus, kino-confirm mo na totoo yung mga pangako ng Diyos, ng Ama, na nakita natin at nababasa natin sa Old Testament. Kasi nga po, ang Panginoong Hesus ang pagsasakatuparan ng mga ipinangako doon sa Old Testament. Okay? Kaya dito ko po ipapasok yung kahalagahan ng pag-aaral ng Old Testament. Okay? Huwag nyo pong babaliwalain yung Old Testament kasi actually, kung gusto nyo makilala ang Panginoong Hesus, okay? Kung gusto nyo makilala ang Panginoong Hesus, basahin nyo yung Old Testament. Kasi ang Old Testament ay patungkol sa Kanya. Kaya nga diba kapag naniwala ka, ibig sabihin nagpapatunay ka na totoo yung sinabi ng Diyos na nababasa natin sa Old Testament. You see?
Kaya mahalaga din po talaga yung kaalaman at yung pag-aaral ng Old Testament. So, yung Bible reading po na ginagawa nyo, patuloy nyo po yan. Maganda, actually, napakalaking tulong po niyan. Kaya lang ngayon po, hindi ko na po muna pala babalikan yung Bible. Natapos ko na po kasi, no. Ngayon, kailangan ko pala talagang mag-spend ng time sa pag-aaral ng theology. So, nag-stop muna ako ulit na bumalik sa Genesis, but ngayon may binabasa po akong book patungkol sa theology. Kaya kanina, kung mapapansin nyo, ang dami kong sinesend. Sinesend ko lang po yung mga bagay na parang sa tingin ko makakatulong din sa inyo na reminder. So, ganun lang naman po ang ginagawa ko. Praying naman kapag matuto din po kayo dun sa mga sinishare. Tinatagalog ko naman po, so sana basahin niyo po yun. So anyway, verse 33 is pinapakita sa atin yung kahalagahan din talaga ng Old Testament. Kasi yan po ang mga pangako ng Ama patungkol sa pagdating ng Kristo at ng Mesaya. Kaya nga sinabi diyan, 'di ba, ang tumatanggap ng patotoo ng anak ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. Totoo siya, hindi siya nagsinungaling sa kanyang mga pangako kasi naunawaan mo na yung pangako niya sa Old Testament ay naisakatuparan sa pagkatao ng Panginoong Jesus. 'Di ba? You see? So, very important din talaga ang Old Testament. Okay, magpapalakas po talaga yan sa inyo din patungkol sa pagkilala nyo. So verse 34, sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. So ano pong kahulugan nito? So ito po, no, napakahalaga po nitong verse 34. Bakit po? Kasi hindi yung verse 34, hindi po yan hindi po yan katulad nung mga propeta. 'Di ba? Nagsasalita pa ang propeta para sa Diyos, 'di ba? Siya po yung representative. Pero ano pong nangyari sa kanila? Ina-announce lang sa kanila, 'di ba? Naririnig nila, sinasabi sila sa kanila through angels. Pero dito po sa verse 34, tingnan niyo po yung pagkasabi, sapagkat siya na sinugo ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito po talaga ay, kumbaga, direct na nakita niya at narinig niya mismo sa Ama. Hindi dumaan ng medium. Hindi dumaan ng, ano ba yung medium? Kumbaga, way ba? Pamamaraan, ng ibang pamamaraan. Di ba? Sa mga propeta, anghel, or meron sila maririnig sa hangin. Pero dito, ang sinasabi po dyan sa verse 34, directly. Okay? So, ibig sabihin, pinapakita po dito yung, deity. Ibig sabihin, yung pagka-Diyos po ng Panginoong Jesus. Na, tama yung sinabi sa John 1:1. Ano yung John 1:1? Sapagkat, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. You see? Kasama ng Diyos. At yun ang sinasabi dito, pinapakita dito sa verse 34. No? Ang sinasabi niya yung nakita niya at narinig niya. You see? Okay? And pagkatapos niyan, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. Anong sinasabi nito? Bakit Espiritu ang sinabi? Now, dito po mako-connect natin, babalik po tayo sa Old Testament. Paano po ba inahayag ng Diyos, ng Panginoon, ang kanyang mensahe sa mga propeta? Paano po? Paano po sila ng mga propeta nakapagsalita ng salita ng Diyos? Or dagdagan ko po, paano pong ang mga apostol ay nakapagsalita ng salita ng Diyos? Paano? Sa anong pamamaraan? Paano po nila yung nasasabi? Spirit. Okay. Sa pamagitan po ng Espiritu Santo. Kaya nga 'di ba mababasa niyo diyan sa lalo na sa Acts, 'di ba? Ano mga sinasabi? Si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi, 'di ba? Pero dito, kaya ganun po yung naging kasunod niyan. 'Di ba? Kaya ganun po yung naging kasunod dito sa verse 34, yung sentence na sinasabi niya ang kanyang nakita at narinig. Kasi it's about revelation, no? And then sinabi diyan, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. Ibig sabihin po kasi, yung mga propeta sa Old Testament at yung mga apostol sa New Testament, nakakatanggap sila, pinupuspos sila ng Espiritu Santo, pero for a limited time. For a short and limited time. Pero ang Panginoong Jesus,
nung time na siya ay pumarito sa langit, sa lupa. All moment, every second, every minute, buong existence ng Diyos, ng Panginoong Hesus dito sa sanlibutan, siya ay nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin po nun, kapag sinasabi natin nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu Santo, ang ibig sabihin po nun, siya ay nagsasalita ng very words ng Diyos. The very words of God. Okay, nakita niyo po yung verse 34? Yun pong ibig sabihin. Kasi, okay, balikan natin yung sa Acts, di ba? Yung mga apostol, for example, si Pedro, di ba, sinasabi talaga bago siya magsalita ng sermon niya, anong sinasabi? Si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay nagsabi. Ibig sabihin yung sinasabi niya, hindi niya yun salita. Siya ay, kumbaga, driven by the Holy Spirit. Kaya yung mga words na sinasabi nila is yung salita ng Panginoon. Pero dito sa verse 34, pinapakita sa atin, sapagkat hindi niya sinukat ang pagbibigay niya ng Espiritu Santo. Kumbaga, walang limit. So, ibig sabihin, every words na lumalabas sa Panginoong Hesus ay very words ng Ama. Nagets niyo po? Kaya nga nung inaaral ko to, wow, grabe no, how blessed. Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo blessed. Pero grabe din yung pagpapala ng Panginoon, yung biyaya niya ba sa mga apostol, no? Narinig nila yung salita, the very words of God. No? Tindaan niyo po yan, mga kapatid. Okay, malapit na tayo. Verse 35. Ito, maganda kasi ito, no? Verse 35. Minamahal ng Ama ang anak at iniligay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Nang anong ibig sabihin nitong love na to? Ano ibig sabihin ng pag-ibig na to? So kasi iniisip kasi natin yung, sige nga, kayo po, kung tatanungin ko po kayo, paano nyo po i-explain yung minamahal ng Amang anak? Diba? Na ano nyo po ba yun? Paano nga, no? Masasagot nyo po. Kaya ganito po yung sinasabi ko talaga na once a week na tayo mag-Bible study kasi aralin po talaga natin yung every words, every ano bang ibig sabihin nun. Kaya kailangan talaga natin ng oras. Diba? So sige, tatanungin ko po kayo. Sige nga, anong ibig sabihin po ng minamahal ng Amang anak? Paano nyo po yan ipuput into words? Paano nyo po yan ipapaliwanag na madaling maintindihan ng bawat isa? Kasi madaling sabihin, mahal ng Amang anak. Okay. Ano ibig sabihin nun? You see? Kasi love, ang pagmamahal po, meron talaga siyang specific na pamamaraan na ipinakita. Tulad sa atin, paano tayo minahal ng Diyos? Yun, makakasagot tayo. Paano minahal ng Diyos ang tao? John 3:16. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Di ba? Okay, ngayon, verse 35. Paano minahal ng Ama ang anak? Paano minahal ng Ama ang Panginoong Hesus? Sa paanong paraan? Naintindihan niyo na po yung kahalagahan, no, ng pag-aaral talaga. You see? O sige, ang sagot natin doon? Binigay ng Ama ang lahat sa kanyang kamay. Okay, actually yun po yung sagot. Nandun na yung sagot, katabi lang eh. Minahal ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Yun po yung sagot. Yun po yung pagpapakita ng Ama na mahal niya yung anak. Sa anong paraan? Inilagay niya ang lahat sa anak. Ngayon ang tanong naman, anong ibig sabihin na inilagay niya sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay? Ano naman ibig sabihin yan? Di ba? Yan naman yung tanong. Ano ibig sabihin nun? You see? Ano ibig sabihin nun? Paano niya, anong ibig sabihin na inilagay niya ang lahat sa anak? Sa kanang kamay ang lahat ng bagay. Now, meron sigurong sasagot,
Yung, di ba may verse, Ryle, na nagsasabi na ibinigay ng Diyos Ama ang lahat ng otoridad, lahat ng, authority, dominion, power. Di ba may verse na ganyan? Binigay niya yung authority na maghukom. Di ba? Natandaan niyo po yon? May verse, sige, search ko na lang po para mas maging malinaw. Teka lang po, no, kasi tatapusin na po natin to, no. Malapit na. Matthew, hindi. Philippians 2:9. Tingnan niyo po yung Philippians chapter 2 verse 9. Sige, basahin ko na lang po, no. Philippians 2 verse 9. Nang matikman ng pinuno ng handaan, ay bakit dyan? Sorry. Filipos. Asan yung Filipos? Ayun. Chapter 2, verse 9. Tingnan nyo. Kaya naman ay tinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. And verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. So yan, pwede yung verse na gamitin, no, na sagot dito. Tama? Intindihan niyo po yon? Pero, actually, ang pinapakita po sa verse 35, again, ang pinapakita po sa verse 35, hindi lang po yun patungkol sa honor, authority, dominion, siya yung hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Hindi lang po yun patungkol doon. Actually, verse 35 is pinapakita sa atin ang pagka-Diyos ni Kristo. Kasi ang ibig po kasi sabihin na inilagay niya sa kanyang kanang kamay ang lahat. Ito po ay pagpapakita na lahat ng kung ano at sino ang Diyos Ama, yun din ang meron sa anak. You see? Ano ba ang Diyos? Ano ba ang Ama? Siya ay Diyos. Sa kalikasan niya, siya ay eternal. Sa kalikasan niya, siya ay Diyos. Sa kalikasan niya, yun. Kumbaga, lahat ng yun. Kumbaga, kung ano ang Ama, yun ang anak. Yun po ang sinasabi dito sa verse 35. Yung bigaten na salita, yun sa John 3:16. Diba, yung tanging anak, diba in-explain ko na to sa NPHP, yung ibig sabihin ng ipinanganak. Hindi po yun yung parang literal na ipinanganak, but ipinanganak in a sense na parang yung nag-iisang katulad niya. You see? Yun po ang ibig sabihin ng verse 35, ang pagka-Diyos ni Jesus. Kasi lahat ng meron at kung ano ang Ama, yun ay nasa anak. Naintindihan niyo po? Okay, para mas maintindihan niyo po, no, lahat po tayo. Tingnan natin yung chapter 8. Punta po tayo sa John chapter 8. Verse 8 to 10. Malapit na po tayo. Mahalaga lang talaga to, no. Nag-meeting pa kasi tayo. 8 to 10. John chapter 8. 8 to 10. Ano po sinabi dyan? Sabi dyan, at muli siyang yumuko. 8 ba? Hindi to. Hindi pala 8. Sorry, wait lang. Nagkamali ako. 18 ata. Yes. 18 pala. Sorry. John chapter 18, verse 8 to 10. Nandiyan na kayo? Thumbs up na lang po kapag nakita niya. John chapter 18, 8 to 10, okay? Thank you. Okay na? Okay, basahin natin. Sabi diyan, sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, basahin na natin yung 7. Wait lang. Okay. Sige, 8 na lang, 8, sorry. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo na, ako nga, kung ako ang inyong hinahanap, wait lang, mali. sorry.
Bakit, John, mali yung pagkasulat ko? 8:18. 18 po? 8:18. Yung part po na tinanong ni Thomas, yun po ba yan? Wait lang, no? Sorry. Ako ang nagpapatotoo tungkol sa... Yes. Sorry, 8 pala, 18. Okay. Tama si Tito Bong. 8 pala, sorry. Pero verse 18. Okay. Verse 8. Chapter 8, sorry. Verse 18. Tingnan nyo dyan. Ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili at ang amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo tungkol sa akin. Kaya't sinabi nila sa kanya, nasaan ang iyong ama? Sumugot si Jesus, hindi nga ninyo ako kilala o aking ama. Kung ako'y inyong kilala, ay kilala rin sana ninyo ang aking ama. Sinabi niya ang mga salitang ito sa kabangyaman habang nagtuturo. Okay, yun po yung doon, no? Yung sinasabi, yung nagtanong po kasi si Thomas sa kanya na ipakita mo ang ama sa amin. Pero yun po yung sagot ng Panginoong Hesus na hindi rin ito. Meron po talagang teka lang po talaga. Sorry. Okay, John 14. Bakit ganun nasulat ko? John chapter 14, verse 8. Okay, ito na talaga. Ito na po talaga, no? John 14:8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. And sunod, sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasabi mula sa aking sarili. Di na ba? Pareho po, di ba? Kundi ang Ama nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gumagawa. Sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Yun po yung ibig sabihin ng John 3:35. Okay? Na ang pinapakita po dito yung pagka-Diyos ni Jesus. Na minahal siya ng Ama na ang lahat ng nasa Ama ay nasa Kanya. Hindi lang yung power, hindi lang yung otoridad, but the very nature of God Himself ay nasa anak. Tindihan niyo po? So John 3:35 nagpapakita na ang Panginoong Jesus ay Diyos. You see? Okay, last na po. 36, napakahalaga nito. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Now, tingnan niyo po yung dalawang salita dyan. Sabi po dyan, ang sumasampalataya sa anak. Tama? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pero ano po yung kasunod? Ngunit ang hindi sumusunod. No? Hindi niya sinabi na ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya ay may walang buhay na walang hanggan. Pero nag-iba yung salita, no? Na hindi pa ba kayo na parang nahiwagahan? Bakit yung una, sumampalataya, yung kasunod naman, yung hindi sumunod, ay nandun yung puot ng Ama? Di ba? Dapat magtatanong tayo, bakit hindi na lang sinabi na hindi sumampalataya? Bakit nag-iba yung word? Bakit hindi sumunod? Ang hindi sumunod sa kanya, nananatili ang puot ng Diyos. By the way, yung salita po ditong nananatili, ibig sabihin po nito, hindi siya yung, kumbaga yung time na yon, kumbaga bago pa man dumating ang Panginoong Hesus, nandoon na yung puot ng Diyos. Ha? Mahalaga po to, yung sinabi dyan, nananatili ang puot ng Diyos. Bago pa man dumating ang Panginoong Hesus, nandoon na yung puot ng Diyos sa taong iyon, sa atin. Kaya kung hindi ka susunod kay Jesus, mananatili yung puot. Ibig sabihin, nandun na yung puot. You see? Bakit mahalaga to?
Okay, tanungin ko po muna kayo, bakit po yung salitang sumampalataya sa second part naging hindi sumunod? At kapag ang hindi daw sumunod sa Panginoong Hesus, mananatili ang puot ng Ama sa kanya. Bakit? Bakit galit? Bakit ka galit kung hindi sasampalataya? At ito po, maganda tong verse na to upang patunayan na ang kaligtasan po ay hindi invitation. Hindi siya yung nanas-nasa sa inyo. Okay? Oy, bakit mo kinik out si yan? Hindi, nandito kasi siya. Sige. Sige. Last na to talaga. Tatapos na tayo. So, bakit po pinalitan na hindi sumunod? At kapag hindi ka sumunod, nasa sa iyong puot. Mananatili sa iyong puot ng Diyos. Pero di ba usually, ang hindi sumampalataya, walang buhay na walang hanggan. Bakit hindi na lang ginanon? No? Sige po. Yung isa rito pananampalataya mo yung pagiging tunay na pananampalataya mo. At yung isa naman dito yung pagsuway sa iyong mga kasalanan. Sa pamagitan ng pagkakasala po, no? Okay. Thank you po, Tito Bong, no? Sige po. Okay, para madali na lang din. Tama naman po 'yon. Pero alam niyo po ba bakit ang isang hindi sumampalataya ay mapupunta po sa impyerno? Alam niyo po ba yung dahilan? Bakit ang hindi sumampalataya ay 'yon, mananatili ang puot sa kanya? Bakit papunta pa rin siya ng impyerno kung hindi man siya manampalataya sa Panginoong Hesus? Siguro ang sagot niyo po dahil kasalanan, may kasalanan siya. Di po ba? Yan po yung sagot, no? Okay. Pero actually po, the very exact, bakit po hindi sumunod? Kasi, ibig sabihin, ang pananampalataya, okay, bago ko sagutin, buksan niyo po yung 1 John, unang Juan, chapter 3, verse 23. Ano sabi dyan? 1 John 3, 23. Ano sabi dyan? 1 John 3:23. Sabi dyan? Sige, nasa 1 John 3 na kayo. At ito ang kanyang utos. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan sa isa't isa ayon sa binigay niyang utos sa atin. Ano ibig sabihin niyan? At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ibig sabihin po, ang pananampalataya at paniniwala sa Panginoong Hesus ay utos po yan ng Diyos. At kung sino man ang hindi manampalataya sa Kanya ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos, kung kaya't nananatili po ang puot ng Diyos sa mga taong hindi nananampalataya kasi hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sila sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos. You see? Naintindihan niyo po yon? So hindi siya, 'di ba dati kasi yung imahe natin ng pag hindi ka sumampalataya, ayan kasi parang more on sa choice talaga siya, no? Na ayan kasi hindi ka nanampalataya kaya hell ka. Pero there is more to that. Yung hindi mo pananampalataya is actually disobedience sa commandment ng God. Okay, Dad. Yun ay utos. Paano yung mga hindi na Paano yung sinabing may binuhay, merong hindi? Ano, Dad? Yung merong pinili siya, hindi. Hindi, Dad, utos yan sa lahat. Kaya lang, utos yun sa lahat.
Kaya lang, yung magre-respond, yung mga binuhay. Kasi nga, ubod tayo ng sama. Okay? Hindi, ganito lang kasi, minsan kasi, alam ko nasa stage pa si Daddy kasi na nakafocus siya dun sa election. Naging ganyan rin ako, Dad. Kumbaga, lahat ng pag-aaral ko ng salita, ang explanation ko lagi, kasi pinili sila ng Diyos. Pero sige lang, Dad, patuloy ka lang mag-aral at mag-pray. Maano mo rin yan, mawawala ka din sa face na yan. Ako, dumaan din kami, kahit kami ni Kuya, dumaan kami sa ganyan. Na kumbaga, yung lagi na lang namin explanation, yung mga pinili kasi, kaya sila lang talaga, kayo hindi. Kasi, yun nga, di ba, kung sabi mong mag-prepare ako ng di ba, sabi ko yun nga yung sa pinili. Apo. Pero ang sinabi mo, mabigat ka na topic. Predestined. Yung predestination. Patuloy pa rin ako nag-iisip doon sa mga pinili na. Yun lang. Apo. Sige lang. Talaga, ganyan talaga. Pero yun, kumbaga kasi, pag ganun kasi sa predestination kasi tayo, sa election tayo nakafocus, magiging na siya, kumbaga, magiging tayo. Alam niyo yun yung parang robot na lang, tsaka magiging dahilan siya para ang blame nasa God, nasa Panginoon. Hindi sila pinili kasi nga hindi sila ligtas kasi hindi kasi sila pinili. Pero actually yung pagpili ng Diyos is grace lang talaga siya. Biyaya lang talaga siya na we respond kasi yun, kumilos ang Diyos sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun, sige po. Yung sinabing predestination, tsaka ang tagal kong dyan nagkaroon ng kaguluhan yung pag-iisip ko Talagang, yan talaga, hirap na hirap talaga ako niyan. Hindi ko, kasi yung pag-ship nga yun sa, yan kauna ako talaga yung pag-ship na interest. Tsaka yun nga po, yun din po yung mahirap. Lalo na sa evangelism. Paano mo yun alam mo na, di ba, ang tatanggap lang talaga, mga pinili. Paano ka mag-evangelize? Di ba po? Kaya marami ang katanungan nun, tsaka sinasabi ko din sa mga, ganun. Kaya ano-anoan kami. Pero talagang, usap. Apo. Sige po. So, yun po ay utos ng Diyos na manampalataya sa Kanya. Lahat tayo, accountable tayo na sumunod. Kaya lang nga, yun nga, napag-aralan natin ng isang tao ay tumutugon sa utos ng Diyos dahil sa biyaya lang din talaga ng Diyos. So, praise be to God. Pero hindi ibig sabihin nun na pag mag-evangelism ka, hanapin mo yung mga binuhay. Hindi po. I-proclaim mo lang talaga yung ginawa ng Diyos. And then sabihin mo sa kanila, repent and believe. And then, kung sino man na magre-repent and mag-believe, then we know na sila yung mga kinahabagan ng Diyos. Ang mga hindi naman nagre-repent and believe, nagpapatuloy na mamuhay para sa kanilang sarili. Ayun, natural na tao. Nanatili silang natural na tao. Ano ba yung natural na tao? Kinakamuyan ng Diyos. Kinakamuyan ang liwanag. Di ba? John 3:19-20. Yun ang natural na tao. Pero yung mga kinahabagan, binago ng Diyos, yun yung mga John 3:21. Lumalapit sa ilaw at upang mahayag na ang kanilang mga gawa ay buhat sa Diyos. Ganun lang. Di ba? Kaya maganda yung John chapter 3. Lalo na sa pag-evangelism natin. Kahit mag-focus po muna kayo sa John 3, basa-basahin nyo siya, meditate nyo siya, malaking tulong siya kapag nag-evangelism na po tayo. So, yun po. Okay? Sige, nag-extend tayo ng 30 minutes. Thank you po sa pagbibigay nyo ng extra time, no? So, praise be to God. So, tayo po yung manalangin at close na natin. Salamat po, Panginoon, aming Diyos na tunay, nag-iisa at wala nang iba. Patuloy mo pong turuan ng bawat isa at pagkalooban ng puso na hahanapin ka. Naway ang bawat isa ay tumugon at makinig sa iyo lagi at hanapin ka at saliksikin, Lord, ang iyong salita. Ng bawat isa ay lumago sa pagkilala, pananampalataya at pag-ibig at pagsunod sa iyo. Para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bukas po, NPHP, 7 p.m. po. Okay? Alright. Sige po. Bye-bye. God bless. Ingat. Thank you.